Kinwestiyon po sa pagdinig ng komite sa Kamara kung paano nabigyan ng contractor's license ang kumpanya ni Sara Diskaya, gayong inamin niya mismo na minsan ay nagsasabay-sabay magbid sa parehong mga proyekto ang siyam na kumpanyang hawak niya. Ang na-relieve na DPWH engineer naman umaming hindi niya personal na na-inspeksyon ang ilang flood control projects na idineklarang tapos at bayad na. Saksi si JP Soriano. I'm getting very angry. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Completed na raw base sa report ng DPWH ang flood control project sa Baliwag, Bulacan na ginastusan ng mahigit 55 million pesos. Pero nang inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Agosto, wala siyang kahit anong nasilayan. Isa lang yan sa mga proyekto sa Bulacan na tinalakay sa pagsisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ang problema kasi, nabayaran ng mga kontraktor kahit hindi umano ininspeksyon ang mga proyekto. Pag-amin ng na-relieve na opisyal ng DPWH na nakapirma sa mga kontrata, may pagkukulang siya sa nangyari. Paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitignan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin every day. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to O dapat talaga kasuhan ka. Sabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bago siya magbitiw sa pwesto, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon. There are two projects that we have noted that these are ghost projects. So yung dalawa dagan pa yon. Baka, Yung ghost. tingnan natin kung ano yung maibigay dun sa validation team natin. Nanindigan si Bonoan na wala siyang kinalaman sa katiwalian. 5 kontraktor ang ipapasubpina dahil sa pang-iisnab sa investigasyon ng Infracom. Nagkainitan naman sa pagdinig ng magmosyon si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina ako Bicol Representative Elizalde Co, dating chairperson ng House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe, dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Tutol dito sa Iloilo Representative Janet Garin habang suportado ito ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Yeah, just to, on the I have the record, floor. on the record. Sa huli, dinifer ni Erice ang kanyang motion para mabura ang dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyong sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Inusisa rin sa pagdinig ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na si Attorney Herbert Matienzo. Papaimbestigahan ka namin, attorney, Kasi ang ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, re-request natin na i-lifestyle check itong si attorney dahil ang balita rito, ito yung pasimuno na nagbebenta ng ng mga registration sa pickup. Ako po ay nakatiwala lang po sa Kupang Muntinlupa po.
Sa pagdinig, natanong din ang opisyal ng pickup kung paano nabigyan ng contractor's license ang mga kumpanya ni Sara Diskaya. Gayong inamin mismo ni Diskaya sa pagdinig ng Senado na ang siyam na construction firms niya ay minsan nang nagsabay-sabay magbid sa ilang flood control projects ng DPWH. Noon pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the pickup do its job and at least call their attention? Gaya po ng nasabi ko po, Your Honor, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon dahil kahapon lang po hayagang nabanggit po na sila po talaga ang beneficial owner po nung siyam na nabanggit pong construction company. Parang mahirap mapaniwalaan yun kasi same-same yung mga pangalan ng mga companies nila. Dahil sa pag-amin ni Diskaya, sabi ng pickup, We plan to institute an action po against the 9 companies po which Miss Sara Diskaya mentioned yesterday po na they sometimes all of them po join in the same bidding po, notwithstanding the fact that she also mentioned that they are the beneficial owners. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang kaibigan ni Senador Chis Escudero at nag-donate umano ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022. Last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Chis po? Senator Chis Escudero. Yes po. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Chis? 30 million po. Pero paglilinaw ni Lubiano, Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. nauna nang sinabi ni Escudero na wala siyang kinalaman sa pagtukoy ng anumang proyekto sa gobyerno. Ang pagdawit sa kanya sa isyu ng flood control, bahagian niya ng demolition job laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.